Sa loob ng isang tila normal at tahimik na townhouse sa Project 8, Quezon City, isang 31 anyos na kasambahay ang nagising na may magulong buhok, masakit ang katawan at walang anumang alaala sa nagdaang gabi. Ang akala niyang maayos na trabaho para maiahon ang pamilya sa Samar ay naging mitya pala ng isang karumaldumal na krimen sa kamay ng kanyang sariling mga amo. Hangad lamang ni Florisa May Badiola ang kumita ng marangal na sahod upang mabayaran ang mga utang ng kanyang yumaong ama at mapag-aral ang kanyang dalawang kapatid. Nais niyang maging sandigan ng kanyang pamilya sa probinsya, ngunit ang kanyang pagsisikap ay nauwi sa isang madilim na sikreto na bumago sa kanyang buhay habang buhay. Ano ang gagawin mo kung isang umaga ay magising ka na lamang na buntis ka, ngunit wala kang nobyo at wala kang anumang matandaang nangyari sa iyo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Si Florisa May Badiola o Flor ay isang masipag na panganay mula sa Pasay, Samar. Noong 2016, matapos ma-stroke at pumanaw ang kanyang ama, naiwan ang kanilang pamilya na baon sa utang sa ospital. Dahil sa kagustuhang matulungan ang kanyang ina at mapatapos ang mga kapatid, tinanggap niya ang alok na maging kasambahay sa Maynila. Ang kanyang mga amo ay ang mag-asawang Larry at Julie Dumangan, na sa unang tingin ay tila maayos at mababait na tao. Ang trabaho ni Flor ay simple lamang, maglinis ng bahay, maglaba at magluto. Binigyan siya ng sariling silid at sapat na pagkain, kaya naman naging panatag ang loob ni Flor sa kanyang mga unang buwan sa trabaho. Hindi niya inakala na ang townhouse na iyon ay magiging kulungan ng kanyang dangal. Habang tumatagal, napapansin ni Flor ang ilang kakaibang aktibidad sa loob ng bahay. Ang mag-asawang Dumangan ay dating call center supervisors, ngunit biglang tumigil sa trabaho at tila may sariling negosyong hindi maipaliwanag. Madalas silang may kausap na mga banyaga sa video call at may mga bisitang dumarating sa gabi na hindi man lang ipinapakilala kay Flor. May mga bahagi rin ng bahay na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya, lalo na ang master bedroom ng mag-asawa. Ang mas nakakatakot ay ang mga gabing nagigising si Flor sa sofa sa sala na masakit ang ulo, magulo ang damit at walang matandaan kung paano siya napunta doon. Tuwing magtatanong siya, laging sasabihin ng mag-asawa na baka napagod lamang siya at nakatulog habang nanonood ng TV. Ang hinala ni Flor ay lalong lumalim nang mapansin niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Nagsimula siyang makaramdam ng pagduduwal, mabilis na pagkapagod at madalas na pagkahilo. Sa takot at pagtataka, palihim siyang nagpatingin sa isang klinika sa Bagong Bantay nang hindi alam ng kanyang mga amo. Ang balitang ibinigay ng doktor ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Siya ay buntis ng mahigit 2 buwan. Hindi ito mapaliwanag ni Flor dahil wala siyang nobyo at wala siyang matandaang may nangyaring pakikipagtalik sa kanya. Dito na siya nagsimulang manginig sa takot dahil alam niyang may ginagawa sa kanya ang mag-asawa habang siya ay pinatutulog nang hindi niya nalalaman. Nang aminin ni Flor ang kanyang pagbubuntis kay Julie, hindi nagulat ang mag-asawa. Sa halip, pilit nilang pinalabas na may boyfriend si Flor na palihim niyang pinapapasok sa bahay, bagay na alam ni Flor na isang malaking kasinungalingan. Pinayuhan pa siya ng mag-asawa na ipalaglag ang bata, ngunit tumanggi si Flor dahil labag ito sa kanyang prinsipyo. Lalo pang tumindi ang kanyang takot nang marinig niyang nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa recording, client at upload. Napagtanto ni Flor na ginagamit siya sa isang iligal na aktibidad na hindi niya lubos maisip. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa barangay, ngunit nalaman ito ng mag-asawa at binantaan siyang kakasuhan ng pagnanakaw upang manahimik. Noong Oktubre 2021, sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, naglakas loob si Flor na tumakas mula sa bahay ng mga Dumangan. Bitbit ang ilang gamit at ang matinding takot, sumakay siya ng jeep patungong EDSA at dumiretso sa isang presinto na may women's desk.
Doon ay inilahad niya ang lahat ng kanyang naranasan, ang pagkawala ng kanyang alaala, ang kanyang hindi maipaliwanag na pagbubuntis at ang mga banta ng kanyang mga amo. Ang kanyang salaysay ay agad na dinala sa NBI Anti-Trafficking Division dahil sa seryosong kalikasan ng kaso. Dito na nagsimula ang masusing investigasyon upang mabunyag ang madilim na sikreto ng townhouse sa Project 8. Ang turning point ng kasong ito ay ang isinagawang raid ng NBI at pulisya sa bahay ng mga dumangan matapos maaprubahan ang search warrant. Sa loob ng study room, nakumpiska ang mga computer, external hard drives at memory cards na naglalaman ng mga ebidensyang hindi maikakaila. Natuklasan ng cybercrime team ang napakaraming malalaswang video kung saan si Flor ay kitang-kitang walang malay habang ginagawaan ng hindi maganda ng iba't ibang tao. Ang mga video na ito ay ibinebenta ng mag-asawa sa mga foreign clients kapalit ng malalaking halaga ng pera. Natagpuan din sa loob ng cabinet ang mga bote ng gamot na napatunayang may mga substance na pampatulog na siyang inihahalo sa inumin ni Flor upang mawalan siya ng malay. Nabunyag sa investigasyon na si Flor ay biktima ng isang organisadong sex trafficking ring na pinatatakbo ng mag-asawang dumangan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ginamit nila ang kanilang townhouse bilang studio para sa kanilang mga illegal na recording. Ang mga bisitang nakikita ni Flor ay mga clients na nagbabayad upang makasali sa kanilang malalaswang aktibidad, kung saan ang biktima ay walang kamalay-malay. Ang mag-asawa ay nakasuot ng mga maskara at bonnet sa mga video upang hindi sila makilala, ngunit ang mga petsa at oras ng recording ay tumutugma sa mga gabing nawawalan ng alaala si Flor. Ang ebidensya ng bank transfers at remittances mula sa ibang bansa ay lalong nagdiin sa mag-asawa bilang mga utak ng krimen. Nang malaman ni Flor ang buong katotohanan mula sa NBE, gumuho ang kanyang mundo. Ang trauma ng pagkaalam na ang kanyang dangal ay ibinenta at ginawang tuntungan para yumaman ang ibang tao ay naging dahilan ng kanyang matinding depresyon. Ngunit sa tulong ng isang shelter at mga counseling sessions, unti-unti niyang naintindihan na hindi niya kasalanan ang nangyari. Ipinaglaban niya ang kaso sa korte sa loob ng 3 taon. Sinubukan ng kampo ng mga dumangan na pinalabas na may consent si Flor at nagpapanggap lamang na walang malay, ngunit ang mga forensic evidence at toxicology reports ay naging sapat upang mapatunayan ang kanilang kasalanan. Noong 2022, nahatulan ang mag-asawa ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Matapos ang hatol, pinili ni Flor na bumalik sa Samar kasama ang kanyang anak na isinilang sa gitna ng trahedya. Bagaman hindi niya alam kung sino ang ama ng bata dahil sa dami ng taong kasali sa video, itinuring niya ang kanyang anak bilang simbolo ng bagong buhay at pag-asa. Hindi na niya pinili pang sumailalim sa DNA test dahil nais niyang lumaki ang bata na malayo sa madilim na alaala ng nakaraan. Sa tulong ng mga NGO at volunteers, nakapagsimula siya ng maliit na negosyo sa kanilang probinsya. Ang tahimik na buhay sa Samar, malayo sa ingay at panganib ng Maynila, ang naging paraan niya upang unti-unting hilumin ang mga sugat ng kanyang puso at dangal. Ang kaso ni Florissa May Badiola ay naging isang malakas na paalala sa publiko tungkol sa mga panganib na maaaring nagtatago sa likod ng mga saradong pinto ng mga tahimik na bahay. Ipinakita nito ang tindi ng manipulasyon at kasamaang maaaring gawin ng mga taong may pinag-aralan at mataas ang estado sa buhay laban sa mga mahihirap na naghahanap lamang ng marangal na trabaho. Ang lakas ng loob ni Flor na tumakas at magsalita ang naging susi upang matigil ang iligal na gawain ng mga dumangan at mabigyan siya ng katarungan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga biktima na huwag matakot na lumaban at humingi ng tulong upang makamit ang hustisyang nararapat para sa kanila.
Ang katarungan para kay Florissa May Badiola ay tuluyang nakamit noong 2022 nang hatulan ng korte ang mag-asawang Larry at Julie Dumangan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pinagbayad din sila ng malaking halaga bilang danyos sa pinsalang idinulot nila sa dangal at buhay ni Flor. Ang lahat ng kanilang mga kagamitan at mga iligal na recording ay kinumpiska ng gobyerno upang matiyak na hindi na ito kakalat pa sa internet. Si Flor naman ay matagumpay na nakabalik sa kanyang pamilya sa Samar kung saan siya ay nagtataguyod ng kanyang anak sa isang payapa at ligtas na kapaligiran. Ang kanyang lakas ng loob na harapin ang mga taong umabuso sa kanya ay nagbunga ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at katarungan. Ang pagkabilanggo ng mga Dumangan ay naging isang malaking tagumpay para sa NBI Anti-Trafficking Division at sa kampanya laban sa cybersex trafficking sa Pilipinas. Ipinakita nito na ang batas ay may kakayahang habulin at parusahan ang mga taong gumagamit ng teknolohiya upang mang-abuso ng kapwa. Ang anak ni Flor ay lumalaking maayos sa piling ng kanyang lola at mga tito, malayo sa anumang banta ng panganib. Bagaman nananatili ang mga peklat ng nakaraan, natutunan ni Flor na tanggapin ang kanyang kasaysayan bilang isang bahagi ng kanyang paglago at pagiging matatag. Ang katarungang kanyang nakamit ay nagsilbing panangga niya sa anumang panghuhusga ng ibang tao tungkol sa kanyang sinapit. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagpapasalamat si Flor sa pagkakataong makapagsimulang muli at sa suporta ng mga taong hindi sumuko sa kanyang laban. Ang townhouse sa Quezon City na dati ay naging lugar ng kanyang bangungot ay isa na lamang alaala ng isang kabanatang kanyang nalampasan. Ang kanyang kwento ay patuloy na ibinabahagi ng mga NGO upang magsilbing babala sa mga nagnanais magtrabaho sa malalayong lugar. Ang katarungan para kay Flor ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa may sala, kundi tungkol din sa pagbabalik ng kanyang tiwala sa sarili at sa kapwa. Ang kanyang buhay ngayon ay isang patunay na ang katotohanan ay laging mananaig laban sa anumang anyo ng kadiliman. Ang trahedyang naranasan ni Flor ay isang masakit na paalala na dapat tayong laging maging mapagmatyag sa ating paligid, kahit sa mga taong sa tingin natin ay mapagkakatiwalaan. Ang pagtanggap ng trabaho sa malalayong lugar ay may kasamang panganib, kaya mahalagang magkaroon tayo ng paraan upang makipag-ugnayan sa ating pamilya at humingi ng tulong kapag may kakaibang nangyayari. Huwag tayong matakot na magsalita at mag-ulat sa mga otoridad kapag nararamdaman nating ang ating karapatan ay niyayapakan na. Ang pananahimik ay madalas na nagbibigay ng lakas sa mga kriminal upang magpatuloy sa kanilang masamang gawain, kaya ang boses ng katotohanan ay ang ating pinakamabisang sandata. Dapat nating ituring ang mga kasambahay bilang bahagi ng pamilya na may dangal at karapatan at hindi bilang mga gamit na maaaring abusuhin para sa sariling interes. Ang pagkakaisa ng komunidad at ang mabilis na pagtugon ng mga otoridad ay mahalaga upang masugpo ang mga ganitong uri ng krimen sa ating lipunan. Nawa ay maging panggising ang kwento ni Flor sa mga nagnanais na mang-abuso ng kanilang kapwa na ang batas ay walang pinipili at laging hahabol sa mga nagkasala. Ang katarungan ay para sa lahat, lalo na sa mga gaya ni Flor na nagkaroon ng tapang na harapin ang kanilang mga takot. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli, ang katapatan at katarungan ang laging magtatagumpay. Maraming salamat sa panunood at pakikinig sa kwento ng buhay ni Florissa May Badiola na sana ay nagbigay sa inyo ng mahahalagang aral at babala. Huwag nating kalimutang ibahagi ang video na ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga panganib ng human trafficking at pang-aabuso. Mag-ingat po tayong lahat sa ating mga pinapasukang trabaho at laging magtiwala sa ating kutob kapag may nararamdaman tayong hindi tama. Hanggang sa susunod na episode ng ating Crime Stories at nawa ay palaging maging ligtas ang bawat pamilyang Pilipino sa anumang anyo ng panganib.